gabi po sa bawat isa sa atin. Welcome po dito sa ating quiet time at maraming pong salamat sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating gabi-gabing pagbubulay-bulay ng mga salita mula sa Biblia. Sumati nawa ang kapayapaan ng ating Panginoon. Basahin po natin Hukom 11 verse 29. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jepte. Nagpunta siya sa Galad at Manases. Pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Galaad at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Amonita. Kapatid, tayo po ba ay nananalig at naniniwala na sa bawat hakbang ng ating buhay ay gumagawa ang ating Panginoon? Kasi may kaisipan ang mga tao na kapag sila ay dumaranas ng mga pagsubok, sila ay pinabayaan ng Diyos. Na kapag sila ay dumadaan sa matinding kalungkutan, ang iniisip ng tao, nakalimutan na sila ng Diyos. Subalit kapag ang tao ay lumalakad sa magandang buhay, panatag na buhay, merong mga kakayahan, may mga tinatangkilik, napakabuti ng Diyos. Pero sa katotohanan ng ating buhay, ang Diyos ay gumagawa sa lahat ng panahon. At tayo ay ginagamit ng Panginoon sa kaganapan ng kanyang kalooban. Ang Espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jepte. Ibig sabihin mga kapatid, nakikita ang ating puso na hayag sa Panginoon ang ating kalooban, ang ating naisin, dahilan upang ang Diyos ay magpasya ayon sa kanyang kalooban na tayo ay lukuban ng kanyang Espiritu, na ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumasa atin upang maganap ang dakilang kalooban, dakilang himala at nais ng Diyos para sa bawat isa, para sa ibang tao, maging sa iba pang nasasakupan. Ito po ay napakabuting bagay na maranasan natin. Maranasan natin ang Banal na Espiritu upang higit tayong maging epektibo at higit tayong maging masagana sa lahat ng ating ginagawa, nang sa gayon hindi tayo mawalan ng pag-asa. Hindi tayo ma-discourage. Hindi tayo hahatol, hindi tayo huhusga ayon sa kalagayan ng buhay. Tayo ay nilulukuban ng Banal na Espiritu ng ating Panginoon upang tayo ay maging pagpapala, upang ma-extend yung dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya ano nangyari? Nagpunta siya sa Galad at Manases, pagkatapos ay nagbalik sa Mispa. Nagtuloy upang salakayin ang mga Amonita. Ibig sabihin, dahil ang Banal na Espiritu ay lumukob kay Jepte, hindi siya tumigil sa pagsunod sa Panginoon. Hindi siya tumigil sa paglilingkod. Pero sa kalagayan ng tao, ay naghihintay ng kapalit. Sa kalagayan ng tao, lagi nating iniisip, ano yung makukuha ko dyan, ano magiging benefit ko dyan. Pero alam niyo po ang mabuting balita. Si Jepte ay isang ordinaryong leader lamang. Siya ay hindi sikat, pero siya ay nakaranas ng Banal na Espiritu dahilan upang siya ay sumunod, upang siya ay maglingkod. Ibig sabihin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay ginagamit maging ang mga pinakamababa na antas ng pamumuhay ng tao, maging sino ka man, ay gagamitin ka ng Diyos upang matupad ang kanyang ministeryo dito sa lupa. Ano man ang iyong estado, ay may posibilidad, may katiyakan na gamitin ka ng Panginoon at maranasan mo ang pagkilos ng Banal na Espiritu upang maganap ang dakilang kalooban at ministeryo ng ating Panginoon dito sa lupa, na ang Panginoon
ang maghahari. Kaya naman ang banal na espiritu ay lumukob kay Jepte upang ipahayag ni Jepte, "The Spirit of the Lord is in me." Ang banal na espiritu ng Diyos ay sumasa akin. Ang Diyos ang magtatagumpay, ang Diyos ang magpapatagumpay, at ang Diyos ang gagawa ng dakilang himala sa ating buhay na ipinapakita dito, mga kapatid, na sa pamamagitan ng pananampalataya. Gagamitin din tayo ng Panginoon. Ano man ang iyong kalalagayan sa buhay, madalas ay ginagamit at pinipili ng Diyos, ina-anoint at itinatalaga ng Diyos yung mga simpleng tao, pangkaraniwang tao, upang gawin ang ministeryo ng ating Panginoon, upang maglingkod at sumunod sa ating Panginoon, na anuman ang mangyari, susunod at susunod sa Panginoon. Kaya hindi batayan ang estado ng buhay, hindi batayan yung tagal ng pagiging mananampalataya, hindi batayan yung ikaw ay magaling kumanta o ikaw man ay napakahusay na lingkod, kundi ang ginagamit ng Diyos ay yung makita sa ating puso na handang sumunod at magpasakop sa Panginoon. Kaya sa gabi ito, ang mabuting balita ng ating Panginoon para sa iyo, kapatid. Gagamitin ka niya. Gagamitin ka ng Panginoon sa iba't ibang ministeryo. Ang kailangan mo ngayon ay magpasya na sumunod. Tayo ay manalangin. O Diyos na dakila sa lahat, Diyos na tumawag sa amin, Diyos na nagparana sa amin ng pagkilos ng banal na Espiritu, ang nagkaloob sa amin ng kagandahang loob at ng pananampalataya. Purihin ka, dakilain ka, sa'yo ang kalwalhatian, o Panginoong Diyos. Ito, Panginoon, nilalapit po namin sa inyo ang kalagayan ng inyong mga anak, anuman ang kanilang sitwasyon, ay yakapin niyo po sila, iparanas niyo po sa kanila ang iyong kabanalan at ang iyong pag-ibig. Purihin ka, Panginoon, lalo na po sila na patuloy na nagsusumikap sa kanilang buhay, sila na nagpapatuloy sa paglilingkod, samahan sila at tagumpay ka po sa kanilang mga buhay. Gayun din, inilalapit po namin sa inyo ang inyong iglesia na nawa, o Diyos, ay magkaroon ng pagbubuklod-buklod sa diwa ng pag-ibig tungo sa tagumpay ng inyong gawain at ministeryo, maging ng pagmimisyon, na nawa ang lahat ng inyong mga anak, ang desire ay ang magdisipulo. Gayun din, Panginoon, ang aming bansa, ang bansang Pilipinas, na ngayon ay dumadaan sa matinding pagsubok. Panginoon, pagod na ang mga tao. Marami ng tao ang nawawalan ng pag-asa. Pero Panginoon, Ikaw ang luluko sa bansang ito sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu upang pagalingin ang sugat ng bansa, upang pagalingin ang bawat nahihirapan, upang wasakin ang gawa ng kasalanan, ang gawa ng kaaway sa bansang ito, at maghari ay ang kabutihan at ang katapatan, maging ang tunay na katarungan. O Diyos, maghari ka sa aming buhay, sa bawat isa, sa iglesia, sa bayan at sa bawat tahanan. Sa inyo kami nagtitiwala, Panginoong Diyos. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, gagamitin ka ng Diyos. God bless you.